proposal na yan. Problema nga yan. Dahil kukontra na naman ang kumpare kong mayor. Hayaan nyo. Ako nang bahala sa kumpare kong mayor. Pag hindi niya ako pinagbigyan, magbibitiw ako sa tungkulin ko. Hayaan mo, Darmo. Turco, Waldo. Si BC na munang bahala sa inyo. Magandang araw, mga kaibigan. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang buhay ng isa sa mga pinakasikat na aktor sa Philippine cinema noong dekada 60 hanggang 80, si Bernard Bonin. Kilala sa kanyang matikas na anyo at husay sa pag-arte, si Bernard ay nag-iwan ng malalim na marka sa industriya, lalo na sa kanyang pagiging iconic action star. Halina't balikan natin ang kanyang makulay na buhay, mula sa kanyang kabataan, pag-angat sa kasikatan, at ang kanyang kontribusyon sa mundo ng pelikula. Dito sa Pinoy Wisdom. Si Bernard Bonin ay ipinanganak noong Setyembre 8, 1939, sa bayan ng Himamaylan, Negros Occidental. Ang kanyang ama ay isang Pranses, habang ang kanyang ina ay isang Pilipina, kaya't taglay niya ang mestizo niyang hitsura. Ang kanyang natural na karisma at matikas na itsura ay naging daan para makapasok siya sa showbiz. Bago pa man pumasok sa pelikula, si Bernard ay nagtrabaho bilang isang seaman at nagkaroon ng karanasan sa iba't ibang bansa na nagpalawak ng kanyang pananaw at personalidad. Nagsimula si Bernard Bonin sa industriya ng pelikula noong dekada 61. Sa kanyang unang pelikula ay ang Palos, 1962, kung saan ginampanan niya ang papel ng isang matalino at madulas na master thief na may kakayahang lumusot sa kahit na anong sitwasyon. Ang kanyang portrayal bilang Palos ay agad na sumikat at ang karakter na ito ay naging iconic sa Philippine cinema. Dahil sa kanyang pagganap bilang Palos, si Bernard ay nakilala bilang isa sa mga pangunahing action stars ng kanyang panahon. Ang kanyang matikas na anyo at natural na husay sa pag-arte ay nagdala sa kanya ng sunod-sunod na mga pelikula na nagpapatibay sa kanyang posisyon bilang isang action star. Bukod sa Palos, gumawa rin siya ng mga pelikulang aksyon na tulad ng James Bondat, 1970, at Darna at Ang Babaeng Tuod, ni 1965, kung saan nakatambal niya ang ilan sa mga pinakamalalaking pangalan sa industriya. Kagaya ng maraming artista, hinarap din ni Bernard Bonin ang iba't ibang pagsubok sa kanyang karera. Isa sa mga hamon na kanyang naranasan ay ang pressure ng pagiging isang public figure at ang pagbabago ng mga hilig ng manonood habang umuusad ang panahon. Gayunpaman, sa kabila ng mga hamon na ito, nanatili siyang dedicated sa kanyang craft at patuloy na gumawa ng mga pelikulang tinangkilik ng masa. Isa pang kontrobersyang hinarap ni Bernard ay ang pagbabalik ng kanyang karakter na Palos sa mga sumunod na taon. Ang pagsisikap na muling buhayin ang karakter na ito sa iba't ibang pelikula at serye ay naging paksa ng diskusyon sa mga manonood at kritiko. Ngunit ipinakita nito kung gaano ka-iconic ang kanyang naging papel bilang Palos sa Philippine cinema. Sa paglipas ng mga taon, si Bernard Bonin ay hindi lamang kilala bilang isang action star, kundi pati na rin bilang isang versatile actor. Gumanap siya sa iba't ibang uri ng pelikula, mula sa drama, komedya, hanggang sa mga pelikulang may temang pantasya. Ang kanyang kahusayan sa pag-arte ay kinilala ng mga tagahanga at kritiko, at nakatanggap siya ng iba't ibang papuri at pagkilala sa kanyang karera. Naging bahagi din si Bernard ng telebisyon, kung saan nagpakita siya ng kanyang versatility bilang isang aktor sa mga serye at pelikula sa telebisyon. Ang kanyang kontribusyon sa Philippine entertainment ay nagsilbing inspirasyon sa maraming batang aktor na sumunod sa kanyang yapak. Si Bernard Bonin ay pumanaw noong Nobyembre 21, 2009 sa edad na 70 dahil sa multiple organ failure. Ang kanyang pagkawala ay nagdulot ng kalungkutan
sa industriya ng pelikula at sa kanyang mga tagahanga, ngunit ang kanyang mga pelikula at mga alaala bilang isang mahusay na aktor ay nananatiling buhay. Si Bernard Bonin ay itinuturing na isang haligi ng Philippine cinema, lalo na sa genre ng aksyon. Ang kanyang mga pelikula ay patuloy na nagbibigay inspirasyon at saya sa mga manonood, at ang kanyang legacy ay isang patunay ng kanyang dedikasyon sa sining ng pag-arte. At diyan nagtatapos ang ating pagtalakay sa buhay at karera ni Bernard Bonin, ang iconic action star na nagbigay inspirasyon sa maraming Pilipino. Ang kanyang kontribusyon sa Philippine cinema ay hindi matatawaran, at siya ay mananatiling isa sa mga pinakamahalagang personalidad sa kasaysayan ng ating industriya. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kwento ng mga alamat ng Philippine Entertainment. Maraming salamat sa inyong panunood. Hanggang sa muli, dito sa Pinoy Wisdom.